Nagkakamali ka kung inaakala mo na hindi na kailangan si Maria sa buhay nito. At mas matindi pa, sigurado akong magugulat ka sa revelasyon na ito. Dahil maraming tao ngayon ang naniniwala na sapat na si Jesus at hindi na kailangan si Maria. Hindi po natin tinatanggi ang ating Panginoong Kristo, pero hindi rin po tinatanggi ng Biblia ang ating inang Maria. Now, kung may mga nagsasabi naman na hindi na kailangan si Maria, kung hindi siya kailangan, bakit siya ibinigay na Jesus? Ito pong madalas mong marinig. Diretso ako kay Jesus. Hindi ko kailangan si Maria. Si Jesus lang, sapat na. Sa unang tingin po parang tama, parang spiritual pa nga. Pero ang tanong po dito, ito ba ang gusto ni Jesus? Now, may isang santo po na kilala sa kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Sinabi niya, "Some people are so foolish that they think they can go through life without the help of the Blessed Virgin Mary." Ito pong matapang na salita ni Saint Padre Pio. Foolish. Hindi dahil gusto niyang iangat si Maria kaysa kay Jesus, kundi dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ng marami. Now, ito po ang mahalagang linawin agad. Hindi po pinalitan ni Virgin Mary si Jesus. Hindi siya hadlang. Hindi po siya shortcut na lumalaktaw sa ating Panginoong Kristo. Siya ay daan patungo kay Kristo. Ito pong isang malaking misunderstanding. Marami po ang nag-aakala na kapag lumapit ako kay Maria, lalayo ako kay Jesus. Pero ang katotohanan po dito, kapag lumapit ka kay Maria, mas inilalapit ka niya kay Jesus. Bakit? Dahil po sa kanyang identity. Siya po ang ina ng ating Panginoong Kristo, siya ang unang tumanggap sa kanya, siya ang unang naniwala sa kanya. At hanggang ngayon po, iyon pa rin po ang ginagawa niya. Inaakay ka papunta sa anak. Now, may isa pong pattern ang Diyos sa Biblia. Gumagamit po siya ng tao para dalhin po ang kanyang biyaya. Halimbawa na lamang po, gumagamit siya ng mga propeta, gumagamit siya ng mga apostol, gumagamit siya ng mga banal. At sa pinakamahalagang moment po sa kasaysayan, gumamit siya sa isang babae. Now, sinasabi po sa Luke chapter 1 verse 38, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Ito po ang mga salita ng ating mahal na Inang Maria. Isang salita na yes, hindi po ito simpleng sagot. Ito ay pagsunod, pagtiwala, pagsuko ng buong sarili sa plano mismo ng Diyos. Now, sa sandaling sinabi po niya na yes, nagbago pong kasaysayan. Ang walang hanggan ay pumasok sa panahon. Ang Diyos ay naging tao. Dito na po nagsimula ang incarnation. Ito na po ngayon ang malalim na realidad. Kung walang yes ni Maria, wala pong incarnation. Wala pong pagdating ni Kristo sa mundo. Linawin pa natin ito. Hindi po ibig sabihin na nakadepende ang Diyos sa tao. Kaya po niyang gawin ang lahat, pero pinili niya na isama ang tao sa kanyang plano. At pinili niya po si Maria. Hindi po ito random, hindi po ito aksidente. Ito po ay bahagi ng divine plan. Isipin niyo po ito, ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat, pinili na dumaan kay Maria. Hindi po dahil kailangan niya, kundi dahil po gusto niya. Ito po ngayon ang tanong, kung iyon po ang paraan ng Diyos, sino tayo para sabihing hindi ko siya kailangan? Hindi kailangan si Maria. Di ba? Ngayon po lumapit tayo sa pinakamatinding moment, ang krus. In John chapter 19 verse 27, sinabi ni Jesus, "Behold your mother." Now, ito po context na madalas po na nakakalimutan. Si Jesus po ay naghihirap, na naghihingalo, nasa huling sandali po ng kanyang buhay. At sa moment po na iyon, may iniwan siyang regalo. Hindi po ito accidental. Hindi po ito filter line. Hindi po ito emotional lang. Ito po ay intentional. Kanino sinabi? Kay John the Apostle. Pero hindi lang po kay John bilang tao, kundi bilang representative ng lahat ng disciples. Ibig sabihin po nito, ang sinabi po ni Jesus ay hindi lang po para kay Juan. Ito po ay para sa ikaw, ako, lahat po ng sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Isang regalo mula sa krus, habang siya ay nagbibigay po ng kanyang buhay, ibinigay din niya ang kanyang ina. Na ito pong tanong na matindi. Kung si Jesus mismo ang nagbigay, bakit natin tinatanggihan? Kung mahalaga siya kay Jesus, bakit hindi siya mahalaga sa atin? Di ba? Ito po ay tanong para po sa mga kapatid natin na ayaw sa ating inang Birhen Maria. Ngayon po linawin po natin ito ng mas malalim pa. Ano ba talaga ang role ni Maria?
Hindi po siya kompetisyon, hindi niya inaagaw ang glory ng ating Panginoong Kristo, hindi po siya center, hindi po siya endpoint. Siya ay guide, siya ang nagtuturo, siya ang umaakay, siya ang nagtutulak papunta kay Kristo. In John chapter 2 verse 5, sinasabi po dito, ito po'y kasal sa Kana. Ito po ay sa unang himala ng ating Panginoong Kristo. Ito pong sinabi ng ating mahal na Ina Maria, do whatever He tells you. Iyan po ang buong misyon niya. Hindi po tumingin kayo sa akin. Hindi po ako ang sundin nyo, kundi sundin nyo siya. Yan po mismo ang sinabi ng ating mahal na Inang Maria. Isa po itong malalim na observation. Sa buong Biblia po, wala kang makikitang pagkakataon na inangkin ni Maria ang atensyon. Lagi niyang ginagawa na ibinabalik ang focus sa ating Panginoong Kristo. Siya po ay parang salamin. Hindi po siya ang ilaw. Siya po ang nagre-reflect ng ilaw. At ang ilaw po na iyon ay ang ating Panginoong Kristo. Iyan po ang mission niya. Hindi po siya destination. Hindi po siya final stop. Siya po ay guide papunta po sa destination. Now, ito pong analogy dito. Kung nawawala ka sa daan, hindi mo aawayin ang taong nagtuturo ng direksyon. Susundan mo siya. 'Di ba? Ganon din po ang ating mahal na Inang Maria. Hindi ka niya ililigaw, hindi ka niya ilalayo, dadalhin ka niya diretso mismo sa ating Panginoong Kristo. Ayon nga po sa kay Saint Padre Pio, pray the rosary, for her rosary is the weapon against the evils of the world today. Ano pong ibig sabihin ng weapon? Hindi po ito physical weapon. Ito po ay spiritual. Mayroon po tayong tinatawag na spiritual warfare. May laban na hindi po nakikita. Ano ito? Tukso, kasalanan, kalituhan, despair. At ang rosary po, tumutulong sa laban na ito. Bakit epektibo po ito? Dahil sa rosary po iniisip mo ang buhay ng ating Panginoong Kristo. Kanyang kapanganakan, kanyang paghihirap, kanyang tagumpay. Hindi po ito paulit-ulit lang na panalangin. Ito po ay meditation. Ito po ay paglalakbay kasama si Kristo, kasama si Maria. Na bakit maraming umaasa po dito? Hindi lang po kasi si Padre Pio, marami pong santo ang umaasa sa rosary. Dahil gumagana talaga ito. Nagbibigay ito ng kapayapaan, linaw, lakas. Now, ang totoong tanong po ay hindi kailangan ba si Maria? Kundi ang tamang tanong ay bakit natin tinatanggihan ang ibinigay ni Jesus? Ano pong realidad dito? Hindi po natin siya kinikilala, hindi natin siya kinakausap, hindi natin siya hinihinga ng tulong. Pero bakit? Dahil po sa misunderstanding, dahil po sa maling turo, dahil po sa pride. Yan po ang madalas na nangyayari sa mga kapatid natin na kontra sa ating mahal na Inang Maria. Tandaan po natin ito ka-curious. Kapag lumalapit ka kay Maria, hindi ka po lalayo kay Jesus. Lalapit ka pa. Ano po ang analogy dito? Kung gusto mong mas makilala ang isang tao, makakatulong kung kilala mo ang kanyang ina. Ganon din po kay Jesus. Mas makikilala mo siya sa pamamagitan po ni Maria. Now, hindi po sapat ang kaalaman, hindi po sapat ang paniniwala. Kailangan mong gawin. Dahil ang tunay po ng pagbabago, nagsisimula sa maliit na hakbang. Kaya simulan mo ito ngayon na. Anong una natin gagawin? Mag-rosary. Simulan po sa maliit pero totoo. Hindi mo po kailangan matapos agad ang buong rosary. Kahit po isang dekada lang, okay lang po yan. As long as nagsisimula ka, unti-unti, ay matatapos mo rin ang buong dekada. Na bakit kahit isang dekada lang? Dahil ang mahalaga po ay hindi ang dami, kundi ang lalim nito. Mas mabuti po ang isang dekada na may puso kaysa sa 5 dekada na minamadali. Paano po natin ito gawin? Pumili po ng isang rosaryo. Magnilay habang nagdadasal. Inugnay ito sa buhay mo. Halimbawa na lamang po, kung sorrowful mystery, isipin mo ang paghihirap ni Jesus at ialay mo ang sarili mong paghihirap. Now, ano pong nangyayari habang nagro-rosary ka? Hindi lang po ito dasal. Ito po ay pagninilay sa buhay ni Kristo, paglapit sa puso ni Jesus, pakikinig sa gabay ni Maria. Huwag mo itong tingnan na paulit-ulit lang. Hindi po ito repetition. Ito po ay formation ng puso. Parang tibok lang po ng puso. Paulit-ulit pero nagbibigay buhay. Pangalawa po, kausapin mo po ang ating mahal na Maria. Gawin itong personal. Hindi mo po kailangan na maging formal. Hindi mo po kailangan na kabisaduhin ang mga mahahabang dasal. Kausapin mo siya bilang ina. Well, isang simple pero malalim po na dasal. Like, Mama Mary, ilapit mo ako kay Jesus. Then, that is already enough.
Kahit simpleng salita, kung mula sa puso, ay tatanggapin pa rin ng Diyos. Dahil mismo, ang ating Inang Maria ang naglalapit sa iyo sa Kanya. Now, bakit ito makapangyarihan? Dahil ito po ay simple, totoo, at galing po sa puso. Tandaan niyo po ito. Ang isang ina hindi po naghihintay ng perfect words. Nakikinig siya sa puso. Parang relationship, no? Hindi po formula. Hindi po ito magic words. Hindi po ito ritual lang. Ito po ay relasyon. Now, kapag nasanay ka, magsisimula kang magtiwala. Magbukas ng puso, humingi ng tulong. At dito po nagsisimula ang pagbabago. Hindi po sa dami ng dasal, kundi sa lalim po ng relasyon. Pangatlo, ito pong pinakamahalagang steps. Magtiwala ka. Bakit mahirap magtiwala? Dahil gusto pa natin na kontrolado ang lahat, sigurado ang resulta, malinaw ang mangyayari. Pero ang faith po ay hindi po control. Ito po ay surrender. Magtiwala ka po kay Maria. Hindi po dahil siya po ang source ng biyaya, kundi dahil dala niya tayo sa source, ang ating Panginoong Kristo. Ano pong ginagawa niya? Ipinagdarasal ka niya, inaakay ka niya, pinapalapit ka niya kay Kristo. At hindi ka po niya papabayaan. Kahit mahina ka, kahit paulit-ulit ka magkakamali, kahit pakiramdam mo malayo ka, hindi ka niya iiwan. Now, ito po isang paalala sa Biblia. In Luke chapter 1 verse 28, tinawag siyang full of grace. Ibig sabihin po nito, puno siya ng biyaya at handang ibahagi po ito. Now, simulan mo po sa ganito. Kapag may problema ka, sabihin mo, Mama Mary, tulungan mo ako. Kapag may takot, sabihin mo, Mama Mary, samahan mo ako. Kapag nalilito ka, sabihin mo, Mama Mary, gabayan mo ako. Hindi po ito komplikado, simpleng panalangin lamang, pero powerful. Si Maria po, hindi hadlang. Siya po ay regalo. Siya po ay ina ng ating Panginoong Kristo. Kung ibinigay siya ni Jesus sa atin, bakit mo siya hindi tatanggapin? 'Di ba? Kaya kung ang mensahe po ito ay nakaantig sa iyo, i-like niyo po ito, i-share at mag-subscribe po, ang link po ay nasa description. Dahil po sa mundo ng puno ng kalituhan, may isang ina po tayo na handang umakay sa atin papunta sa ating Panginoong Kristo. Comment niyo po sa baba. Mama Mary, pray for us. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.